Kaunay pa rin ang arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Makakapanin po natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Senador, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa ating mga viewers. Ang unang tanong siguro, bakit may hawak kayo ng ICC arrest warrant para kay Senador de la Rosa? Yung warrant po na yon ay galing po yun sa NBI, may hawak din sila. Ito ay pinakita ko lang sa media kasi hindi naman humarap sa media po yung mga NBI operatives kasi sila, they're just there to serve the warrant. Oho. Nagkaroon ba ng koordinasyon sa pagitan ng NBI agents at ng liderato ng Senado kahapon? Sa aking paniniwala, meron naman kasi magkapareha silang nagbabantay doon sa iba't ibang entry points eh. Opo. Hindi naman po mangyayari yan kung nag-gate crash lang po yung NBI. So I think there was coordination and it was already admitted by Senator Soto. Oho. Kung November 6, 2025 pa inilabas yung pre-trial chamber 1 ng warrant laban kay Senador de la Rosa, sa proseso po, ba't kahapon po itinakda yung pag-aresto? Dahil kung maalala nyo po nyo yun, nung mga panahon na yon, in-announce ni Ombudsman Rimulya yung warrant eh. Okay. Kaya dahil doon, nagtago na itong si Bato de la Rosa. Opo. At simula nung panahon na yon, ngayon na lang po ulit lumabas si Bato. At Opo. ganyan po ang nature ng sealed warrant. Para ma-serve talaga, para mahuli talaga, ay hindi siya ina-announce sa publiko. Ganun po. Opo. At yung nangyari kahapon, alam mo bang pupunta ng Senado si Senador Bato? Marami na pong ugong-ugong sa sa mga media circles sa Senado na lalabas daw si Bato on Monday para nga magkakaroon ng change of leadership. Opo. So yun po ang tiyempong inabangan po natin. So ano ang reaksyon mo sa nangyari matapos kang hamunin na ikaw mismo samahan mo yung maghahain ng arrest warrant pero hindi mo nakita kahapon? Yun na nga po, nakakalungkot dahil kaya nga rin ako sumama doon para talagang baka maengganyo siyang sumama sa otoridad. Kasi nga, nagmayabang siya noon eh, di ba? Sabi niya, samahan ko daw yung mga mag-aaresto. Sinamahan ko pero hindi nga po siya nagpakita. At nakita ng mga kababayan natin yung ginawa niya kahapon, talagang tumakbo siya, no? Evading arrest ito, no? At ma-point out ko lang po, kasamang Igan, na yun pong warrant of arrest ng ina-inisyo ng ICC, ito ay bunga ng mahabang investigasyon ukol doon sa EJ case, sa war on drugs noong panahon ni Duterte. Kung maaalala nyo po, sisiga nito mga to, nila Digong, nila Bato, Bongo, kung sino-sino, puro patay-patay yung sinasabi. Libo-libong Pilipino po ang pinapatay. Noong mga panahon na yon, si Bato ang hari ng PNP noong panahon na yon. Naging kasangkapan sila ng mga pagpatay na yon. Pwede niyang pinigilan yung mga pagpatay na yon kasi ang mandato ng PNP is to serve and protect. Hindi manguna sa pagpapatay ng mga kababayan natin. Yung kriminal, ikulong. Yung addict, i-rehab. Ganun lang po kasimple yun. Walang sinabi na patayin yung mga suspected po, yung mga napagtripan lang na kursunadahan na addict, papatayin na kaagad. Ganun po ang reason kung ba't siya may warrant. Okay, bilang dating senador at nagkakaso rin, ang reaction mo sa ginawang protective custody ng Senado kay Senador de la Rosa? Bawal po yun. Yung ginawa po ni Alan Cayetano, nasa saligang batas natin, na ang hindi lang pwede arestuhin ay yung may kaso ng 6 years or below. Ito po, crimes against humanity, life imprisonment po ang hatol dito. Kaya hindi pwede yon. At ako po mismo, inaresto po ako sa loob ng Senado habang may session dahil ang kaso ko po binigay sa akin ni Duterte was yung kinancel yung amnesty, rebellion po. Opo, nung binawi amnesty, rebellion po yun, life imprisonment. Kaya nung binasahan ako ng Miranda rights,
sumama po ako sa mga pulis noong nag-aresto sa akin. Kaya wala pong safe haven na sinasabi. Yun yang sa amin ni Senator De Lima, nung inaresto kami, mga gawa-gawa lang ni Duterte. Pero ito talagang libo-libong pinapatay nitong duwag na to. Okay. Anong kakaharapin ni Senator Bato kahit may protective custody? Araw ba o buwan na lang ang bibilangin at diretso na sa The Hague, Senador? Unang-una po, kailangan pantayan ito ni Secretary Remulla, yung pinagmamalaki niyang dragnet. Ito na, kailangan hindi yan makalabas. Kasi maraming butas yung opisina ng Senado. So, ito po, antayin na lang po natin kung ano ang magiging pasya ng mga otoridad. Pero definitely, mananagot po itong si Bato de la Rosa. Hindi pwedeng gagawa ka ng krimen na ganitong kalaki, ganitong kalala, tapos makakalusot ka. Ganun lang po kasimple yun. Sasamahan mo ba uli yung arresting officer sakaling maayos na lahat ng legal na proseso? Kung bakante po tayo, kung yan po ang request niya, di sige po, no? Pero ang importante dito ay ganun po talaga ang mensahe natin, pinapakita sa kababayan natin. Kapag gumawa ka ng krimen, lalo na yung ganitong kalala, ay mananagot ka. Ganun lang po kasimple yun. Oh. Okay, samantaling ko na rin, kasi ang kasabay na istorya nito, yung impeachment sa Kamara, Yes. yung pagpapalit ng liderato ng Senado at yung nangyaring impeach si VP Sara sa Kamara, kumbinsido ka ba sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman itong dalawang isyong ito? Definitely po may kinalaman ito. In fact, yan yung reason kung bakit nila pinalitan si Senator Tito Soto. Pero ito po yan, yung mangyayari po sa trial, pag nakita ng mga senador yung ebidensya, marami pa rin po dun sa hanay ni Alan Cayetano ay sigurado kong tatalon at magko-convict kasi nasaksihan ko na po yung ganyan. Sa una, meron pong mga personal loyalties, pero kinalaunan, magtatalunan din kung ano po ang magiging pulso ng mga kababayan natin. So yan po. Maraming salamat, dating Senador Antonio Trillanes de Fort. Maraming salamat po sa inyo, Igan. Susubukan namin kunin na pahig ang kampo ni Senador De La Rosa na nasa Senado pa rin. Pati nabanggit po si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga nabanggit ni Trillanes.